Mga kapasta, magandang araw po sa inyo. Ako si Antoinette. May karanasan din ako sa aswang na gusto kong maibahagi sa inyo. Ito ay nangyari noong buntis ako ng 5 buwan. Ang napangasawa ko po ay taga Quezon. Doon namin napagpasyang tumira ng pansamantala para maalagaan ako ng biyanan kong babae. Ulila na po kasi ako sa mga magulang at malayo rin sa mga kamag-anak, kaya sumama ako sa asawa ko sa probinsya nila. Sa totoo lang po ay matapang ako. Tingin ko sa sarili ko noon ay isang modernong babae na hindi naniniwala sa mga aswang o kahit na anong kababalaghan. Pagdating pa lang namin sa bahay nila ay binusog na ako sa mga pangaral at babala ng biyanan ko. Doon daw sa lugar nila ay maraming naglipa ng mga aswang na mula sa iba't ibang lugar. Kaya kailangan ko raw magdoble ingat para sa kaligtasan ko at ng baby sa sinapupunan ko. Ako naman opo lang ng opo. Yun ang bilin sa akin ng asawa ko. Kapag kaharap, o may sinasabi sa akin ang mama at papa niya. Kailangan puro opo lang daw ang isasagot ko. Isa sa mga bilin sa akin ng mga biyanan ko ay wag na wag daw akong magpapagabi sa daan. Isang araw nagpaalam sa akin ang asawa ko. Makiki-birthday sa kaibigan niya. Alam ko naman yung bahay ng kaibigan niya dahil itinuro niya yun sa akin nung minsang isinama niya ako sa palengke. Hindi naman kalayuan sa amin kaya pinayagan ko siya. Kaso malalim ng gabi ay wala pa rin si Noli, ang asawa ko. Nag-alala ako, pero alam kong hindi ako papayagan ng biyanan ko na umalis. Kaya ang ginawa ko ay tumakas na lang ako para sunduin si Noli. Nagulat si Noli at nagulat din ako nang makita kong may katabi siyang babae at nakaakbay pa ito sa kanya. Nagmamadali akong umalis. Nagmamadali rin akong sinundan ni Noli. Habang daan ay nag-aaway kami dahil sa nakita ko na pilit pa niyang nilulusutan. Nang bigla kaming matigilan, may naramdaman kasi kaming presensya na sumusunod sa amin. Bigla ring naggalawan ng mga dahon ng makakapal na halamang dinadaanan namin na para bang may tumakbo ron. Nagkatinginan kaming dalawa. Sumigaw ang asawa ko. Tinanong kung sino yan. Pero wala kaming nakuhang sagot. Sa halip ay muling gumalaw ang mga halaman kahit wala namang hangin noon. Tapos nakarinig kami ng mga yabag na tila nagmamadaling makalapit sa amin. Kahit matapang ako ay hindi ko maiwasan na hindi makaramdam ng takot. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at saka kami tumakbo. Nananakit na ang tiyan ko noon pero hindi ko ininda dahil ayokong maabutan kami ng kung sino man o anong klaseng nilalang na humahabol sa amin. Nagsisi pa ako nung lumingon ako. Dahil nakita mismo ng dalawang mata ko na totoo ngang may humahabol sa amin. Isang lalaking walang saplot, may makapal na balahibo sa braso at binti, tapos gulo-gulo ang buhok. Saglit pa akong natulala sa takot, pero hinila ko ng asawa ko dahil baka raw maabutan kami. Nangatal talaga ako sa takot, pati mga tuhod ko nangangatog habang tumatakbo kami. Kaya napilitan ng asawa ko na kargahin ako. Mabuti na lang at hindi naman mabilis tumakbo ang nilalang na yon na ipinapalagay naming aswang, kaya nagawa naming makalayo. Dinugo ako dahil sa pangyayaring yon, kaya napagalitan talaga ako ng gusto ng biyanan ko. Pero sinermonan din naman niya ang anak niya na dahilan kung bakit ako tumakas nung gabing yon. Isa po ako sa mga naniniwala sa iba't ibang uri ng aswang. Kaya bawat kwentong marinig ko tungkol dito ay pinaniniwalaan ko talaga. Ako po si Irene at meron po akong 2 bilas na tawagin na lang po nating Laarni at Rhea. Mga kapasta, una pong naging bahagi ng pamilya ang bilas kong si Laarni dahil pinakaunang nag-asawa ang kuya ng asawa ko. Sunod naman si Rhea na asawa ng bunsong bayaw ko. Malaki ang bahay ng mga biyanan ko. Kaya kahit may asawa ng mga anak nila, ay sama-sama pa rin doon. Nung una akong tumuntong sa bahay nila, ay pansin ko na ang pagiging tahimik nila Arnie. Pansin ko na rin agad ang pagkakaiba nila. Masayahin at mapagbiro ang bilas kong si Rhea, habang sila Arnie naman ay hindi pala kibo. Akala ko nga ay ayaw niya sa akin, pero sabi ni Rhea, sadyang ganun daw talaga yun kahit sa kanya. May lahi raw kasing aswang, dagdag pa nito. Hindi naman ako naniwala. Kasi tingin ko nagbibiro lang si Rhea. Nung nagbuntis ako, ibinalita agad namin sa kanila.
Tuwang-tuwa si Rhea, habang sila Arnie ay napapatingin lang sa tiyan ko. Dahil sa nabanggit ni Rhea na may lahing aswang sila Arnie, kaya kinabahan ako sa mga tingin nito sa tiyan ko. Parang makahulugan, hanggang hindi na ako makatiis. Kinumpronta ko sila Arnie. Tinanong ko siya kung bakit ganun siyang makatingin sa akin, lalo na sa tiyan ko. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata at tanging ang sinabi lang niya ay mag-ingat daw ako kay Rhea. Naging palaisipan sa akin yun. Isang gabi ay ginising ako ng asawa ko. Nagkakagulo pala sa labas dahil may nakita raw tiktik sa bubungan namin yung matandang lalaki na kapitbahay namin. Naisipan daw kasi nitong magkape sa labas dahil malamig ang gabi. Nung mapatingala daw sa bubungan namin ay doon niya na nakita na may nakadapo sa bubong. Nung sigawan daw niya ay nagpatalon-talon daw ito habang nagpalipat-lipat sa mga bubungan bago tuluyang lumipad palayo hanggang sa tuluyan itong nawala sa paningin niya. Nilapitan ako nila Arnie at inutusang katukin si Rhea sa kwarto nito. Sinunod ko naman sila Arnie dahil lahat kami takot na takot noon at si Rhea ay mag-isa lang sa kwarto nito. Nakadistino kasi sa malayo ang asawa niya. Hindi nakalak ang pinto ni Rhea kaya binuksan ko na. Lumapit ako sa nakita kong nakahiga sa kama at niyugyug ko siya para gisingin, para maging alerto siya sa nangyayari. Ngunit laking gulat ko nang makita kong mga unan lang ang natatakpan ng kumot. Tapos nakabukas din ng bahagya ang bintana ng kwarto. Nagmamadali akong lumabas doon at sinabi ko kay Arnie ang nakita ko. Hindi ko raw talaga makikita si Rhea sa mga sandaling yun dahil ito ang nasa bubungan namin kanina. Yun lang at tinalikuran na ako nila Arnie. Kaya pala sinadya niyang ipakatok sa akin si Rhea para malaman ko na wala ito ron. Kinabukasan nung nag-aalmusal na kami, harapan kong tinanong si Rhea kung saan siya nagpunta kagabi dahil wala siya sa kwarto niya. Namutla si Rhea sa tanong ko. Hindi siya agad nakasagot. Ang sabi lang niya ay baka nasa CR siya nung puntahan ko siya sa kwarto. Kung talagang nasa CR siya, ba't kailangan pa niyang kumutan ang mga unan para magmukhang may nakahiga ron? Naguguluhan ako mga kapasta at natatakot na rin nung tanungin ko ang asawa ko tungkol kay Arnie. Ang sabi niya lang, nakunan daw yun at si Rhea ang sinisisi. Parang alam ko na, baka nga ang bilas kong si Rhea ang aswang. Kaya naging mailap at laging tahimik sila Arnie ay dahil sa nawala nitong anak na maaaring ipinapalagay niyang nakuha ni Rhea na pinaniniwalaan niyang isang tiktik. Totoo man o hindi ang hinala ko, ay hindi na ako nagdalawang isip na kumbinsihin ang asawa ko na umalis kami doon. Doon muna kako ako sa mga magulang ko habang buntis ako. Pumayag naman ang asawa ko. Isang masayang bati sa inyo mga kapasta. Pakitago na lang po ako sa pangalang Diwani. Medyo matagal bago ko po napagpasyahan na maibahagi sa inyo ang kwentong ito ng buhay ko na may kinalaman sa tunay na aswang at sa nang aswang sa asawa ko. Tuwing naiisip ko ay nasasaktan pa rin ako kahit papano. Pero pasalamat na rin ako dahil nabago at mas napabuti ang buhay ko ngayon matapos ang mga nangyari. Noong mga panahon na yon kapasta, hirap ako na mabigyan ng oras ang anak ko dahil sa higpit ng schedule sa trabaho. Hindi ko naman mabitawan ang trabaho ko dahil nagkataon na nagtanggalan sa kumpanyang pinapasukan ng asawa ko at isa siya sa mga natanggal. Hirap ang asawa ko na mag-asikaso sa bahay habang nag-aalaga ng anak namin. Kaya napilitan akong kumuha ng isang kasambahay na makakatulong niya sa mga gawaing bahay. Basta ang anak ko ay siya lang ang hahawak dahil ayoko talagang ipaalaga sa iba. Mabilis naman kaming nakakuha ng kasambahay. Mas bata sa amin ng konti. Mukha namang mabait at kailangan daw niyang mag-ipon para makabalik sa eskwela. Kaya kinuha ko na siya. Lumipas ang isang taong mahigit, naging okay naman ang setup namin. Isang gabi sobrang pagod ako sa trabaho kaya nakatulog agad ako. Maya-maya ay naalimpungatan ako dahil nakarinig ako ng tila langit-ngit ng yero. Para bang may naglalakad sa bubungan namin. Tumingala ako at nakiramdam. Wala pa kasi kaming kisame noon, kaya dinig na dinig ang kahit konting kaluskos sa bubungan. Ginising ko ang asawa ko. Sabi baka pusa lang daw yun, kaya bumalik na ako sa tulog.
Noong mga sumunod na gabi ay ganoon na naman ang nangyari. Iba na ang kutob ko, parang hindi na pusa. Mabibigat kasi ang apak. Tila ba nag-iingat pero ramdam ko pa rin yung bigat ng yabag. Nakita ko pa yung pusa namin na hindi mapakali at panay din ang tingala sa bubong. Nananayo ang mga balahibo ko kahit wala pa ako nakikitang aswang. Isang hapon bumili ako sa tindahan. Narinig ko na pinag-uusapan ng mga tambay doon yung umaali-aligi daw na aswang sa bahay namin. Nagulat ako kasi may ganun palang pangyayari. May nakakita raw at alam naman daw yun ang asawa ko. Hinala nila ay may buntis sa amin, kaya inaaligiran kami ng aswang. Kinilabutan ako sa kwento nila tungkol doon. Hindi naman ako buntis, kaya naisip ko agad ang kasambahay naming si Trixie. Pag uwi ko ay kinumpronta ko agad ang asawa ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin na may aswang palang umaaligid sa bahay namin. Siguro nga ay aswang yung nararamdaman ko sa bubong na sunod-sunod na gabi. Katwiran niya, ayaw lang daw niyang matakot ako, kaya hindi niya na sinabi yung nakita ng kapitbahay namin. Tapos inalam ko kung nagdadalang tao si Trixie. Una ay itinanggi niya, pero napilit ko rin siya na magpiti. Doon ko na nga nalaman na buntis siya. Kaya pala inaaliginan kami ng aswang dahil may buntis nga sa amin. Ang masaklap pa ron, hindi ko pa tinatanong kung sinong nakabuntis sa kanya, ay sinabi na agad niya na ang asawa ko ang tatay ng dinadala niya. Kinontrol ko muna ang sarili ko at nag-isip ng tama. Kahit kusa nang umalis sa amin ang kasambahay ko, ay ipina-DNA ko pa rin ang bata nung makapanganak siya. Nang masiguro kong sa asawa ko ngayon, ay wala nang pagdadalawang isip na iniwanan ko ang asawa ko. Tangay ko ang anak namin, na buti at isa lang. Ako po si Angel mga kapasta. Sana po ay makapasa sa panlasa nyo ang kwentong ito. Hindi ko man po sariling karanasan, ay alam ko naman po na totoong nangyari sa tiyuhin ko. Dahil isa po ako sa nasa bahay namin nung dumating siya at takot na nagkwento ng nangyari sa kanya sa Pilapil. Ang tiyuhin ko pong si Tito Allen ay sa amin po nakatira. Kapatid siya ng tatay ko. Matandang binata si Tito. Mula nang matanggal siya sa trabaho dahil na frame up daw siya, ay parang nawala na siya ng gana sa buhay. Idagdag pa na nag-asawa na yung kaisa-isang babae na nagustuhan niya. Kaya wala siyang ginawa noon kundi lunurin ang sarili niya sa alak. Nung gabing yon nag-aalala na ang tatay ko. Kasi gabi na ay hindi pa rin umuuwi si Tito Allen. Tuloy hindi kami makatulog pare-pareho kakahintay kay Tito. Mga bandang alauna na nang dumating siyang humahangos. Nakatulog na ako noon, pero nagising nga ako kasi ang ingay niya sa pagkikwento ng nangyari sa kanya. Pawis na pawis kahit ang hangin naman sa labas. Tapos nagkakandautal pa sa pagkikwento na nakakita raw siya ng manananggal. Lasing si Tito kaya ayaw siyang paniwalaan ni tatay. Pinagbintangan pa nga siya ni tatay na baka nag-aadik siya kaya kung ano-ano na ang nakikita at sinasabi nito. Pero tigas ang tanggi ni Tito. Kahit lasing daw siya ay alam niya ang nakita niya at hindi raw siya adik. Kinabukasan nung nahulasan na si Tito at tinanong ko ulit yung tungkol sa ikinikwento niyang nakita niyang manananggal. Seryoso si Tito nung sinabi niya sa akin na totoo ang sinabi niya kagabi. Galing daw siya sa birthday ng pare niya. Lasing na lasing talaga siya. May kasabay naman siyang umalis sa inuman pero pagdating sa kanto naghiwalay na sila dahil magkaiba ang direksyon ng bahay nila. Nung mag-isa na lang daw siyang naglalakad, bigla na lang daw siyang nagsuka. Nahilo hanggang sa tuluyang mapahiga sa Pilapil. Doon daw siya nakatulog ng ilang saglit. Nagising lang daw siya ulit dahil nakarinig siya ng parang pagaspas sa bandang uluhan niya. Kahit nahihilo pa sa kalasingan, ay inalam niya daw kung anong pinanggagalingan ng pagaspas na yon at palakas ng palakas sa pandinig niya. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang mapatingala siya at makita ang tila malaking ibon o paniki na lumilipad sa di kalayuan sa kanya. Nawala raw ang pagkalasing niya, lalo na nang mapansin niyang may mahabang buhok ang ibon na yon. Kaya naisip niya ay isa yung manananggal. Ang laki nga rin daw ng pakpak. Nangalog daw ang mga tuhod niya. Hindi niya alam kung tatakbo siya ng mabilis palayo ron o magtatago na lang sa Pilapil. Kung tatakbo naman siya, baka raw makita siya at bigla siyang habulin, tsak na maaabutan siya nito.
Ang ginawa raw niya ay nahiga na lang siya ulit at dumapa. Sobrang nervyos niya habang hinihintay na makalayo ang nakita niyang manananggal. Halos hindi raw siya humihinga. Nang sa wakas ay hindi niya na marinig ang pagaspas, unti-unti daw siyang sumilip patingala. Nagpalingali nga siya dahil baka naroon lang ito sa paligid. Tahimik na at payapa ng paligid kaya tumayo na siya at nagmamadaling tumakbo pa uwi. Mga kapasta, ngayon ay 60 na ang Tito Allen ko. Pero ang karanasan niyang yon ay lagi pa rin niyang nababanggit sa amin. Kaya sa tingin ko ay nagsasabi talaga siya ng totoo. Magandang bati mga kapasta. Sana ay okay lang kayong lahat habang nakikinig sa ibabahagi ko sa inyong kwento. Ako po si Lindsay ng Cotabato. Natatandaan ko po nang teenager pa lang ako ay nagkaroon ako ng nakakatakot na karanasan kasamang mga kaibigan ko. Ang balak sana namin noon ay mag-camping. Bali 6 kaming magkakaibigan na pawang mga babae. First time kong sumama noon sa camping kaya excited ako. Nung makaakyat na kami sa bundok, ay bigla kaming nagtaka at nagtanungan dahil parang naliligaw kami. Yung kasama kasi namin nag-guide sa amin ay nagpaalam lang na magsi-CR. Pero yung mga kasama ko, nagdiretso pa rin sila sa paglalakad. Kaya naiwan tuloy namin yung guide namin. At ayun na nga, naligaw na kami. Wala naman kaming mapagtanungan dahil kami lang yata ang tao nung araw na yon. Kasi hindi naman talaga tourist spot ang pinili naming lugar. Gusto kasi ng mga kaibigan ko na solo lang namin. Pero naligaw na nga kami, kaya kinabahan na ako. Sabi ko sa kanila, balik na lang kami sa pinanggalingan namin kanina. Pumayag naman sila, para makita rin namin ulit yung guide namin. Kaso nung pabalik kami ay ibang daan na yung nadaanan namin. Hindi ko alam kung naliligaw ba talaga kami o pinaglalaroan lang kami ng engkanto sa bundok. Dahil sa nangyayari sa amin, yung 2 sa mga kaibigan ko ay umiiyak na. Wala pa namang signal doon, kaya hindi rin kami makahingi ng tulong. Ang ginawa namin, hawak kamay kaming 6 na nagdasal, tapos ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Inabutan na kami ng gabi, pero nabuhayan kami ng loob nang makakita kami ng isang kubo. Sa wakas ay may mapagtatanungan na kami. Lumapit kami doon at kumatok. Wala namang sumasagot sa amin. Napansin ng isa sa mga kaibigan ko na hindi naman nakakandado ang pinto. Kaya ang ginawa niya ay bahagya niyang itinulak para masilip ang loob kung may tao. Habang yung isa pa sa amin ay pilit namang sumisilip sa maliit na awang ng bintana ng kubo. Wala raw tao kaya nag-alala na naman kami dahil wala palang mapagtatanungan. Maliit lang ang kubo. Kita ang kabuuan ng loob. Kaya nasiguro naming wala talagang tao. Pero meron namang mangilang-ilang gamit kaya sa tingin ko ay pahingahan lang ang kubo na yon. Baka may ibang totoong bahay ang nakatira doon. Pumasok kami. Balak naming mamahinga doon pansamantala. Dahil pagod na kami sa kalalakad. Ang gusto pa nga ng mga kaibigan ko ay doon na kami mag-camping sa harap ng kubo. Para kung dumating daw ang may-ari ay matulungan kami. Pumayag naman silang lahat sa suhestyon ng isa sa amin. Pero meron kaming kaibigan na malikot ang kamay. Ini-inspect ang mga bagay-bagay doon sa loob ng kubo. Hanggang sa makita niya ang isang baol na walang kandado kundi pinuluputan lang ng kadena. Nagtaka siya kung ano ang laman nun kaya binuksan niya. Umakyat ang kilabot sa katawan ko nang makita ko rin na puro botelya ng langis ang laman nun. Masangsang ang amoy. Ang unang naisip ko ay baka aswang o mangkukulam ang nakatira ron. Sabi naman nila baka raw manghihilot. Nasa ganun kaming pag-uusap nang sabay-sabay kaming mapalingon dahil sa malakas na hangin mula sa labas na nagpagalaw ng pinto. Lumabas kami sa kubo pero wala naman kaming nakita. Maliban nung napatingala kami at pare-pareho naming nakita ang lumilipad sa itaas. Dahil medyo mataas ang lipad nito, kaya hindi namin masiguro ang itsura. Sa tingin ko lang ay isang manananggal. Nag-uunan kami nagtago sa malalagong halamanan. Dinig na dinig pa namin ang pagaspas mula sa lumilipad na yon sa taas. Pigil na pigil kami na makagawa ng ingay dahil baka makita kami. Matapos ang ilang saglit na paglipad ay nawala na ito sa paningin namin. Pero hindi pa kami makaalis sa pinagtataguan namin kasi takot na takot pa kami. Lalo na nung makita namin ang isang babaeng may buhok na hanggang puwet niya ang pumasok sa loob ng kubo.
Nagtanungan ang mga mata namin kung saan galing ang babaeng yun. Gayong hindi naman namin nakita na paparating ito. Naghinala ako na baka ito ang lumilipad na biglang nawala sa paningin namin. Kapit-kapit kami pa rin kaming nagdarasal sa isip namin. Nang biglang may tumanglaw sa aming ilaw mula sa flashlight. Yung guide namin, siya na pala yun. Sabi kanina pa niya kami hinahanap. Doon lang kami nakahinga ng maluwag dahil masasamahan niya na kami pababa. Tinanong namin kung sino ang nakatira sa kubo. Sabi niya wala na raw nakatira roon matagal na. Hindi na lang kami nagsalita pare-pareho tungkol sa nakita namin. Pinag-usapan na lang namin yun nung nakauwi na kami.